Nagpuwag pala kami ngayong araw ng pulot ng pukyutan kasamang mga katutubong mangyan. At bukod nga dyan, yung mga anak pala nito na wala pang pakpak ay niluto ko at pinaksiw. Grabe, ang sarap! Itong mga nagdaang araw pala ay nagpatabas nga kami ng mga damo sa mga mangyan at nabanggit nga nila na meron nga daw sila nakita na bahay ng pukyutan dito sa bundok. Naghahanap din naman kami ng bahay ng pukyutan dito kaya lang wala talaga kaming makita. Pero ang mga katutubong mangyan na ilang araw pala na nagtatabas dito ay mabilis sila na nakahanap. At dahil nga nabanggit nila sa amin, sabi ko ay gusto naming sumama kasi bibihira lang na makapagpuwag kami ng pukyutan. Meron na rin pala sila mga kasama na nauna na dito at pagkarating nga namin ay naabutan namin sila dito na nagbabalon-bon na ng mga dahon. Ito palang gagamitin nila mamaya na pampausok. Ang nasa pinakang gitna niyan ay mga tuyo na buho at binalutan nga nila ng mga sariwa ng mga dahon. Nakagawa na rin pala sila dyan ng pag-aakyatan nila at ang ginamit nga nila na pantali dyan ay yan to, kuuway. At nung nagsimula na nga sila dyan sa pagpapausok ay kanya-kanyang takbo na rin kami dyan. Mahirap na kasi kapag hindi kami umalis dun mamaya, siguradong baka papakin kami ng mga pukyutan. Higit kalahating oras nga rin namin dyan na hinintay na makaalis yung mga pukyutan. At nung nakaalis na nga sila sa kanilang bahay ay saka lang kami bumalik. Umuusok pa nga rin hanggang ngayon dyan yung nilagay nila kanina at ang una pala nila dyan na tinanggal ay yung pinakang bahay. Kasunod nga ng bahay ay kinuha na rin nila yung mga pulot at meron na rin pala sila daladalang timba sa taas para meron silang paglalagyan ng mga bahay ng pukyutan at saka ng mga pulot. Medyo malaki din pala itong nahanap nila na bahay ng pukyutan kaya lang yung pinakang pulot niya ay parang kakaunti na lang. Tinanong ko rin pala sila dyan kung ano ang gagawin nila dito sa mga nakuha nila, kung pansarili lang ba o pambenta. At nung sinabi nga sa akin na pambenta ay nakitikim na rin kaagad kami at sabi ko nga kami na lang ang bibili. At yung kapatid ko naman ang tinikman niya ay yung pinakang bahay na merong laman na mga maliliit na pukyutan. At pagka-uwi nga namin sa bahay, inasikaso ko na rin kaagad itong mga nakuha namin na mga pulot. At ang gagawin ko nga dito ay pipigain ko na para makita namin kung ilang bote ba yung aming mga nakuha. Hindi ko nga alam kung tama ba itong pagkakapiga ko kasi dapat to ay malinaw. Kaya lang ang naging itsura ay naging madilaw. Sa pagpiga ko kasi kanina ay meron akong naisama ng mga kinain na nila. At eto naman pala mga bahay nila na merong laman ng mga baby pa. Ang gagawin naman namin dito ay iluluto ko. Kung mapapansin nyo nga, meron pa mga gumagapang na merong mga pakpak pero hindi ko isasama sa iluluto ko yan kasi ang kukuhanin ko lang talaga dito ay yung mga baby pa, yung mga maliliit. Hindi ko alam kung nakakain na rin ba kayo nito pero kasi kami dito sa bundok kapag nagpupuwag kami ng pulot ng pukyutan, bukod doon sa mga nakukuha namin ng mga pulot pinakikinabangan din namin itong mga bahay nila na merong laman na mga maliliit. Para sa akin kasi sa panlasa ko, sarap na sarap ako dito na iulam lalo na kung ang luto ay paksiw. Bali hinati-hati ko lang pala yan at pagkatapos inilagay ko na nga dito sa may kasirola at tinimplahan ko na nga lang yan ng sibuyas, bawang, asin, paminta, suka at saka kaunting tubig. At habang nakasala nga dyan yung niluluto ko, bigyan ko kayo ng kaunting tips kung paano ba malaman kung purong pulot ba yung nabili mo. Una, dapat kapag binuhos mo siya sa tubig ay hindi siya humahalo at dapat magkakasama lang sila ng buo sa ilalim. Ito talaga yung masasabi mo na purong pulot. At yung kanina naman na piniga ako dahil nga merong napasama ng mga kinain nila kaya nung nilagay ko siya sa tubig ay humalo. Pangalawa, malalaman mo pa rin na purong pulot ito kapag pinatak mo siya sa kuko, hindi siya mabilis na tutulo. At pangatlo, kapag pinatakan mo naman ang mga papel, dapat ganito yung itsura niya. Wala siya mga basa-basa sa palibot ng pinagpatakan. At bukod nga dyan, malalaman mo din pala na purong pulot yung nabili mo sa pamamagitan ng palito ng posporo. Kapag sinawsaw mo yung palito sa pulot at kiniskis mo nga at suminde, yun ay puro. At kapag yun naman ay hindi suminde, ibig sabihin yun ay may halo. At nung okay na rin pala dyan yung niluluto ko, ay kumain na rin kami ng hapunan. See you lang for today's video. Thank you for watching!